Hello guys! Welcome back to my channel. Kumusta naman ang bawat isa? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kumusta ang ating pagsalubong sa bagong taon? As this is the first month of the year, January 2024. And our topic for today is all about resolution. Bawat isa ba ay nakagawa na ng ating mga New Year resolution sa pagbungad ng taon to 2024? At saan nyo ito isinulat? Ayun. Mahalaga kasi yun. I know and I believe this is a common practice, especially sa ating mga Pinoy. Hindi lamang mga Pinoy, of course. Maraming gumagawa nito. And pag sinabi nating resolution, it is a statement of what do we want to change in our life. Ano yung gusto nating baguhin sa ating buhay, sa ating sarili. Unlike sa goal na, a goal is a statement of what do we want to achieve. What do we want to achieve in our life? So, di ba magkaiba? And ang topic natin ngayon ay mga common reasons why we usually fail to achieve. Na fail tayo sa pag-achieve ng ating mga New Year's resolution. Kung minsan, it will only last for a few weeks, few months, or hindi pa nga inabot ng kalahating taon. Nawala na, nakalimutan na natin. So, what are these reasons kung bakit hindi natin na-achieve yung ating New Year resolution? Ayan. So, number one, the why. Why? Why ha? Why? Why? Bakit? Bakit? The why isn't strong enough. Kumbaga, yung motivation natin isn't strong enough kung bakit natin gustong mangyari ang ganong changes sa buhay natin. Halimbawa, gusto kang magpapayat. Pero hindi ganon katindi ang motivation. Bakit nga ba? Ano nga ba yung rason? Sometimes naisipan ko lang na gusto kong magpapayat. So that's why wala kang motivation. And then pag napadaan ka lang sa isang handaan, lalo pa kung weakness mo yung pagkain, nako, hindi mo mapigilan ang sarili mo, bigla kang napasok, kumain ka, nakalimutan mo na yung New Year's resolution mo. So, hindi ganun katindi ang iyong motivation kung bakit gusto mong magpapayat, kung bakit isa yan sa mga gusto mong goal, change na gusto mong mangyari sa buhay mo. Yun. And the second one is, yung habit natin minsan doesn't match kung ano yung gusto natin na mangyari sa buhay natin. Gusto mong maging healthy ang lifestyle mo, pero yung ginagawa mo naman ay, yung habit mo ay hindi healthy. Halimbawa ay palagi kang kumakain sa mga junk foods, palagi kang kumakain ng mga, kumbaga, more than pa sa dapat na kainin mo sa araw na yan, or gusto mo na maging healthy ka, tulog ka naman ng tulog, hindi ka naman gumagalaw-galaw, yung mga ganon. Kumbaga yung habit natin is doesn't match sa gusto nating mangyari. And tandaan natin guys, if you want to develop a habit, you have to do it consistently within 21 days. Kailangan nasa 21 days. Halimbawa, pag na-fail ka na sa 5 days pa lang, nag-give up ka na, you need to go back again on the first day. Yun ang pag-develop ng habit. It takes, yun yan sa psychology ha, it takes 21 days to develop a certain habit para ma-adapt ng yung sistema. Ayun! So, kailangan mong lagpasan yung 21 days. Actually guys, mahirap yan. Try nyo. Talagang mahirap siya. Sample, if you want to wake up every day na early, around 5 or 6, dati kung tanghali ka gumigising, so you have to wake up every day, kailangan mong mag-alarm, kailangan mong pilitin ang sarili mo. Sometimes guys, in 5 days, parang ayaw mo na eh. Kaya yung katawan mo kasi, hindi pa siya naka-adapt, so minsan tinatamad ka. O diba? Pero kailangan mo siyang pilitin. Pag na-fail mo na nagawa yon, syempre na-break yung 21 days cycle. So, you have to go back on the first day hanggang sa ma-perfect mo siya. 21 days, magiging habit mo. Of course, pag na-reach mo yung 21 days, continuous na yon. Huwag mo nang i-stop. Huwag ka nang bumalik pa sa dating gawi mo. O, diba? And then, sabi nga, resolution is like marathon. Pero we are treating it like a sprint.
gusto natin agad-agad nasa finish line na tayo, pero hindi ganun eh. Pag may gusto ka sa buhay, pag may gusto ka na changes sa buhay, pag may gusto ka na isang bagay, kailangan mo siyang paghirapan eh. Marathon, alam nyo ba yung marathon? It takes how many kilometers para makarating ka sa dulo, para maabot mo yung finish line. So, kailangan ng endurance, kailangan ng consistency, kailangan ng maraming patience. O, diba? Unlike sa sprint na 100 meters, 200 meters, takbuhin mo ng biglaan, andun ka na. Pero hindi ganun ang New Year's resolution. O, diba? So, that's why many people have failed. It's because we are, akala natin para lang itong isang takbo ba? Pero hindi. A resolution is a marathon. And number 4, we always focus on the outcome rather than the process. Gusto natin yung result. Agad-agaran ang result. Pero hindi tayo nakafocus sa process. Actually guys, sabi nga diba, we focus on the journey rather than the destination. Yun. Isa yan sa mga pinakagusto ko na quote. Yung focus tayo sa process, focus ka sa process rather than sa destination, kasi along the way marami kang makikita or maraming maituturo sa'yo, or it will teach you a lot of lesson. Kung minsan mas ma-enjoy mo pa yung journey rather than sa destination itself. Yun guys. Yun ang pinaka maganda doon. And then number 5 is, isa din sa mga reason kung bakit we usually fail is that kahit sa mga goal natin is we fail to share it to others, na wala tayong mga support system. So, sino-sino yung pwede nating maging support system? Ay yung mga taong nakakaintindi sa atin, yung families natin, yung friends natin, yung mga kapatid natin, yung husband natin, or whoever na pwede mo siyang masharean na suportado ka sa gusto mo sa buhay, hindi yung salungat sa'yo. Kasi of course, paano ka makakakuha ng mga inspiration or tutulak sa'yo kung hindi ka niya susuportahan, diba? So, yung mga tao na yung support system mo ang magre-remind sa'yo, o nasaan ka na ngayon, or will pull you back sa mga changes na gusto mo sa buhay. Ayun guys, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you so much for watching. I hope na nakapag-share ako ng aking konting ideas. As what I said, na yung ideas, yung knowledge ay andyan lang yan. It's up to you to pick up and applied. Tandaan natin na yung knowledge is just knowledge. Without application, it's nothing. So, knowledge, pick it up, applied it, it will become a wisdom. Oh, diba? So, ayan guys, maraming salamat sa inyong lahat. I hope na nakapag-share ako sa inyo, nakapag-enlighten, kahit konti man lang. And maraming salamat sa inyong lahat na sa mga nanonood dyan. Thank you so much for your patience. Thank you so much for your support. And God bless everyone. See you on the next one. Bye!